Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Zenaida. Taong 1995, probinsya ng Cebu. Bata pa lamang, pangarap na ni Zenaida ang maging isang katekista. Dahil ito sa impluwensya ng tiyahin na matagal ng alagad ng simbahan. Tuwing linggo, sumasama ang dalaga sa simbahan. Madalas itong tumutulong sa pag-aayos bago pa man magumpisa ang misa. Dahil sa ramdam ang saya sa ginagawa, ipinagpalagay ng dalaga na ito na ang misyon ng Panginoon para sa kanya. Habang sa tahanan naman, walang kapayapaan. Ang ama nito ay araw-araw na lasing at walang gabi na hindi ito nagwawala. Samantalang ang ina naman, sunod-sunuran lamang kahit pa madalas itong pisikal na sinasaktan. Minsan naabutan niya pa itong naglilinis ng suka, nagpapaligo sa ama at matapos ang pagmamalasakit, nagawa pa din itong masapak sa muka. Ayon kay Zenaida, nakakaawa ang sitwasyon ng ina. Ngunit kahit ano pang pakiusap dito ay hindi nito kayang iwanan ang ama. Napapadasal na lamang ang dalaga tuwing nakikita ang mga pasa nito. Nakakapanghina ang buhay. Ngunit hinaharap ito ni Zenaida sa pamamagitan ng pagkapit sa itaas. Ayon pa sa dalaga, wala man salitang marinig galing sa Panginoon. Ngunit malinaw sa ipinapahayag nito na ang kasalukuyang sitwasyon ay pagsubok lamang para mas mapatatag ang pananampalataya. Sa matagal na panahon, ganito ang naging ikot ng buhay ng dalaga. Hanggang sa mas napalapit pa ito sa simbahan. Dahil naging regular na ang pagtulong nito. Nang subapit ang isang araw, dahil nasa tama na ang edad, inanyayahan na ng simbahang maglingkod bilang isang katekista ang dalaga. Taus-puso namang tinanggap ni Zenaida dahil alam niyang biyaya ito galing sa itaas. Simula na makapaglingkod, mas lalong ginanahan sa buhay si Zenaida. Mas lumakas ang loob na harapin ang bawat pagsubok sa buhay. At ayon pa sa dalaga, bukod sa natupad ang mga pangarap, ramdam niya ang kapayapaan dito na tagos hanggang kaluluwa. Isang araw, 6:00 ng umaga, habang naliligo si Zenaida, sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit na umiikot sa isipan ang eksenang uuwi ang ama na lasing at sasaksakin ang ina ng paulit-ulit. Napapikit na lamang ang dalaga dahil marahas ang mga nakikitang imahe sa isipan. Ngunit patuloy itong nagsasabi na imahinasyon lamang yon at malayong mangyari sa totoong buhay. Kahit madalas sinasaktan ng ama ang ina, naniniwala ang dalaga na hindi nito magagawang makapatay. Dali-dali nang tinapos ang pagligo. Matapos makapag-ayos, bumalik sa ina at nagpaalam na pupunta na muna ng simbahan. Ngunit hindi pa man nakakalayo ng tahanan, nasa lubong ang ama at nagmano
Naamoy nito ang alak sa katawan. Ngunit hindi na pinansin pa. Dahil halos araw-araw naman talaga itong lasing. Nagpatuloy lamang sa paglalakad hanggang sa walang ano-ano. Nakarinig ito ng boses sa isipan. Paulit-ulit na nagsasabing umuwi na siya ng tahanan. Dahil sa kakaibang pakiramdam, tumakbo ito papauwi. Naabutan ang ina na nakadapa sa lupa habang dumadanak ang dugo. Hindi na tinignan pa ng dalaga kung saan ang tama nito at kung sino ang may gawa. Bagkus, dali-dali nang lumabas ng tahanan. Nagtawag ito ng mga kapitbahay. Nadala namang kagad sa pinakamalapit na ospital. Nakahinga ng maluwag si Zenaida. Nang i-anunsyo ng doktor na nasa magandang kalagayan na ang ina. Taimtim na nagdasal at nagpasalamat sa Panginoon si Zenaida. Nabalitaan naman ng mga kasamahan sa simbahan ang nangyari. Kaya dumalaw ang mga ito at may iniabot na pinansyal na tulong kay Zenaida. Napaiyak na lamang ang dalaga. Dahil napakabait talaga ng langit sa kanya. Kinamusta ng mga kasama ang nakahigang ina at nag-alay ito ng dasal para sa madali ang pagaling. Matapos yon, naupo sa gilid si Zenaida hanggang sa may tumabi na isang sakristan. Nagtanong ito kung ano ang nangyari. Kulang man sa impormasyon, inilahad ng dalaga ang buong nasaksihan. Ang boses na narinig mo sa iyong isipan ay mensahe galing sa tinatawag na anghel na tagabantay. Lahat ng tao ay meron ito. Hindi lang nararamdaman ng nakararami dahil sa mas tinutuon ang pansin sa boses ng mundo. Ang totoong proteksyon ng tao nanggagaling sa anghel dahil kasangkap ito ng ating kaluluwa. Kaya maswerte ka, Zenaida, dahil sinunod mo pa rin ang iyong gabay. Wag na wag mo itong babaliwalain. Dahil ito ang tanging paraan para maintindihan mo ang tamang desisyon sa bawat pagsubok ng buhay. Ngunit may mga pagkakataon na natatalo ng demonyo ang anghel, na minsan sa isang iglap, bigla na lamang nawawalan ng direksyon ang buhay ng tao. Maaaring may eksplanasyong siyentipiko dito, ngunit subukan mong mas daliman pa ang espiritual na kaalaman at may iintindihan mo ng mas malinaw ang eksplanasyon ng sa itaas kesa ng mundo. Wika ng sakristan. Matapos ay tumayo na ito. Tinapik pa ang balikat ng dalaga. Natulala naman ito sa narinig dahil napakalalim ng mensahe ng sakristan. Maya-maya pa, nagpaalam at umuwi na ang mga kasamahan sa simbahan. Hanggang sa tuluyang gumaling ang ina, hindi na umalis sa tabi nito si Zenaida. Hindi na rin muna ito nag-usisa pa kung sino ang gumawa ng karumal-dumal sa ina. Ang pinagtuunan na lamang ng pansin ay gumaling muna ito. Ngunit malakas ang paniniwala na ang ama ang may kagagawan. Dagdag pat ni isang beses ay hindi nagawang dumalaw sa ospital. Nang tuluyang makauwi sa tahanan, kagaya ng dati, naabutan ang ama na tulog dahil sa pagkalasing. Samantala, pagtanaw naman sa bintana ni Zenaida, may isang kapitbahay na sumenyas na lumabas. Pagkalapit dito ng dalaga, inilahad ng ginang na ang ama ang rason sa pagkakasaksak ng ina. Dahil sa araw na yon ay kargado ito ng droga.
Hindi na tumugon pa ang dalaga. Nagpasalamat na lamang sa ginang at diretsyong pumasok. Nakaramdam ng galit si Sinaida dahil sa nalaman. Ngunit pinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Pinagtuunan na lamang ng pansin ang pag-aalaga sa ina. Lumipas ang isang buwan. Naging normal naman ang buhay ng pamilya. Nasa tahanan lamang ang ina, habang si Sinaida naman ay naglilingkod sa simbahan. Ganun pa din ang ama. Patuloy pa rin sa pagiging lasinggero. Ngunit sa loob ng maikling panahon, napansin ng dalaga na mas lumalala ang kalagayan ng ama. Bukod sa palaging lasing, madalas itong umiiyak tuwing madaling araw. Nagawa pa itong tanungin ni Zenaida. Ngunit ang palaging tugon ng ama, siya mismo ay hindi maintindihan ang sarili. Sobrang lungkot lamang na parang wala ng direksyon at saysay ang buhay. Nagawa namang mayaya ang ama sa simbahan. At sa katunayan, nakakasimba na din ito tuwing linggo. Ngunit maski si Zenaida, ramdam na ang hindi maipaliwanag na lungkot ng ama. Yung bang kahit sa anong paraan, hindi malaman ng eksplanasyon patungkol sa nadarama. Hanggang sa dumating ang punto na palagi na itong tulala, hindi na nakakausap. Hindi kalaunan, nangyari na rin ang kinakatakutan ni Zenaida. Naabutan na lamang na nagpatiwakal ang ama. Hindi naman malaman ng ina ang gagawin. Napakasakit na ito mismo ang kusang tumapos ng sariling buhay. Ngunit sa mismong araw ding yun, dumating naman ang lolo ni Zenaida. Ito na ang nag-ayos ng lahat hanggang sa iburol ang ama. Marami ang nakilamay. Naging maayos naman ang bawat araw nito. Sa huling gabi ng bangkay sa tahanan, may inilahad ang lolo patungkol dito. Bata pa lamang ang iyong ama. Naikukwento na nito sa akin ng anghel na tagabantay. Palagi kasing nakakasama nito ang lolo na isang pare. Kaya maraming nalalaman sa mga espiritual na bagay. Sa katunayan, lumaki ang tatay mo na tanging anghel lamang ang pinaniniwalaan sa buhay. Pero nitong nakaraang taon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang nabago. Isang araw pumunta siya ng bahay na umiiyak. Biniro ko pa nga na bakit umiiyak ang tanda-tanda na. Ang sabi niya sa akin na po, hindi man diretsong nakakausap ang anghel na tagabantay. Pero ramdam niya, unti-unti na itong nawawala dahil sa wala nang gumagabay sa araw-araw niya. Doon na nagsimulang malulong sa alak ang tatay mo. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Isang beses sinubukan kong dalhin siya sa manggagamot. Ang naging tugon sa akin, unti-unti nang natatalo ng demonyo ang anghel na tagabantay ng iyong ama. Kaya apektado ang kaluluwa niya. Dahilan kung bakit hindi nito malabanan ang sobrang kalungkutan. Hindi na rin ito pinaalam pa sa iyong ina. Dahil baka hindi naman ito maniwala. Dahil parang kwentong bata ang dahilan. Kaya dinadaan na lang sa alak ang lahat. Mahirap paniwalaan. Pero alam natin pareho na kung naniniwala tayo sa Panginoon, kailangan din nating paniwalaan ang mga nilalang na kagaya niyang hindi basta-basta nakikita ng mga mata. Kaya habang nakahiga ang tatay mo dyan sa ataol, ramdam ko nakasabay nitong namatay ang anghel na tagabantay.
Pagpapaliwanag ng lolo. Pagkarinig ng dalaga, naalala nito ang minsan naging payo ng isang sakristan tungkol sa anghel na tagabantay. Hindi muna pinagtuunan ng pansin ang paksa dahil kailangan masulit ang huling sandali na makakasama ang bangkay ng ama. Nang sumunod na araw, maayos at matiwasay namang nailibing ang bangkay ng ama. Nang makauwi ang mag-ina sa tahanan, ramdam ng mga ito ang lungkot at pangungulila sa ama. Mahirap man, ngunit idinaan na lamang ni Zenaida ang tanong sa pamamagitan ng dasal. Dumaan ang mga araw. Nagpapakita pa ang ama sa panaginip ng anak. Ayon kay Zenaida, palagi na itong may kasamang anghel. Samantala, nagpatuloy naman sa pagsisilbi sa simbahan ang dalaga. Nang tumagal, mas lalong naunawaan ang patungkol sa mga espiritual na bagay. Matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang malaman ni Zenaida na maaaring ang kutob ay mensahe galing sa anghel na tagabantay. Ngunit nananatiling tanong sa isipan kung paanong nangyayari ang pagtugis ng demonyo sa anghel na tagabantay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Marky. Taong 1999. Probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, ilang linggo na lamang bago magmahal na araw, walang pasok sa trabaho si Marky dahil binigyan siya ng bakasyon ng amo. 2 taon na ring hindi niya nakikita ang pinakamamahal na lola. Kaya nagpasya si Marky na umuwi ng kanilang probinsya. Siya nga pala, hiwalay na sa asawa si Marky. Kaya yung anak niya ay iniwan sa mga magulang. Kaya ding naisipan na magbakasyon ni Marky kay Lola Maddie. Nabalitaan niya na wala itong kasama sa tahanan. Nasa ibang lugar na yung dating mga kasama nito sa bahay. Nangangamba naman ng ama dahil baka kung mapano ang ina sa pagiging mag-isa sa buhay. Kaya ang ama na rin ang nakiusap sa kanya na bisitahin si Lola Maddie. Pagkarating sa baryo, napansin niya na pinagtitinginan siya ng mga tao. Alam niyang may ibig sabihin ang mga ito. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Aling Pasing. Tinanong si Marky. Isa ito sa mga kapitbahay ng lola. Aling Pasing, meron po bang problema? Kamusta na pala si Lola? Ilang buwan na siyang walang kasama eh. Nakikita niyo ba siyang lumabas? Tanong ni Marky. Nako, hindi mo pa ba nabalitaan, iho? Tugon ni Aling Pasing. Kaya lalong naguluhan si Marky at muling nagtanong kung anong dapat niyang malaman. Hanggang sa nauutal itong sumagot na wala. Pero may bilin sa kanya si Aling Pasing. Tuwing gabi ay bantayan niya ang lola at mag-iingat dapat siya. Hindi maunawaan ni Marky ang ibig sabihin ni Aling Pasing. Sa kanyang sarili, siguro ay pinag-iingat lamang siya nito dahil sila lamang dalawa ang magkasama sa tahanan. Baka merong magnanakaw. Kaya napatango na lamang si Marky. Nagpaalam na ito kay Aling Pasing. Medyo malayo ang agwat ng tahanan ng lola sa mga ibang bahay. Kaya naglakad pa ng kaunti si Marky. Nung naroon na siya ay kumatok ito sa pintuan.
Kaya nga lang, ilang minuto ang tinagal bago siya pagbuksan. Nasilayan niya si Lola Madi na nakangiti sa kanya. Kaya nga lang, meron siyang napuna sa lola. Nangitim ang balat. Yung ilalim ng bibig ay merong laway. Kaagad naman siyang pinapasok ni Lola Madi. Tumuloy ka pa. Ang tagal na nating hindi nagkikita ah. Kamusta na yung anak mo at yung nanay at tatay mo? Tanong ni Lola Madi. Ayos lang naman po sila la. Nabalitaan kasi namin na mag-isa na lamang po kayo rito. Talaga bang kaibigan niyo yung mga tumira dito, Lola? Kung ganun, bakit po sila umalis? Tugon ni Marky. Ang tinutukoy niya ay yung dalawang matandang babae. Tumira ang mga ito sa lola. Matagal nang kakilala ng lola ang mga yun. Magmula pa noong dalaga pa ito. Abay oo Marky. Kaibigan kong matatalik yung mga yon. Umalis lang saglit sila dahil may inaasikaso lang si Loleng tungkol sa kanyang pag-aari. Sinamahan naman siya ni Uriang, kaya ako na lamang yun naiwan dito. Pero babalik din sila sa susunod na buwan. Wika ni Lola Madi. Pinaniwalaan naman ito ni Marky. Lalo't sinabi sa kanya noon ng ama na kababata yun ng lola. Tiwala sila sa dalawang taong yun. Hanggang sa napansin niya na may bahid ng dugo ang kamay ng matanda. Kaya kaagad itong natanong ni Marky. Tumugon naman si Lola Madi. Naghihiwa lamang ito ng karning manok sa kusina. Yun ang kinakain ng mga alaga. Abay, ano po bang alaga niyo, Lola? Mukhang hilaw yung pinapakain niyo eh. Buhaya po ba yan? Birong tanong ni Marky. Natawa naman ang matanda at sinabing aso yung alaga niya. Nakatali ito doon sa likod bahay. Hilaw ang pinapakain niya dahil paborito ito ng mga alaga. Kaya hindi na nagtanong pa si Marky. Inilagay na lamang yung mga gamit sa magiging kwarto. Kaya nga lang, noong pumasok ito ng silid, nalanghap niya na amoy langis ang loob nito. Iba ang alingasaw dahil may halong masangsang na amoy. Dito din niya natuklasan yung bintana sa silid. Makikita ang naglalakihan ng mga alagang aso. Nakatali naman ang mga ito. Kaya nga lang, nagulat siya nang masilaya na nakatitig ang mga ito sa kanya. Panay rin ang paglabas ng pangil na tila galit na galit. At hindi nagtagal, tumahol na ang mga aso. Gigil na gigil ang mga hayop sa kanya na tila gusto siyang sunggaban. Mabuti na lamang, kaagad na dumating ang lola at inawat ang mga alaga. May dala itong balde na naglalaman ng hilaw na karne ng manok. Nasaksihan niya kung gaano kabilis sa pagkain ang mga aso. Isang lunukan lang. Noong maubos ay halatang hindi pa busog ang mga alaga. Humingi pa ang mga ito sa matanda. Muli namang nagwika ang matanda at sinabing mamayang gabi na lang. Nakita naman ni Marky na tumingin sa kinaroroonan niya si Lola Madi. Ngumiti pa sa kanya ito nang nakakaloko. Gumanti na lamang din siya ng alanganing ngiti. Bigla na lamang itong nakaramdam ng hindi malamang takot para sa matanda. Isinara na lamang niya ang bintana para magbihis. Noong matapos sa pag-aayos ng kwarto ay nasilayan niya sa kusina si Lola Madi. Ang sabi naman ng matanda, nagluluto lamang ito ng tanghalian. Kaya naman, sabik na sabik ito dahil ilang taon na rin noong huling natikman ang luto ng lola.
Nagluluto ng sisig si Lola Madi ng mga sandaling yun. Nang matapos na itong magluto, sabay na silang kumain. Pero nang matikman ni Marky ang pagkain, bigla na lamang itong nawala ng gana dahil matabang. Ngunit hindi na lamang niya binanggit kay Lola Madi. Mas piniling wag na lamang magreklamo at inubos na lamang ang pagkain. Sa kanyang sarili, baka nakalimutan lang ni Lola Madi na lagyan ito ng asin. Pero wala namang problema sa kanya. Dahil ang mas mahalaga, nakakasama niya ito. Wala silang ibang ginawa sa buong maghapon kundi magkwentuhan. Sa pagpatak ng gabi, hindi makatulog si Marky kaya napagpasyahan niya munang magpahangin sa labas. Sa kalagitnaan ng pagpapahangin, nakarinig siya ng malakas na pagaspas sa isang puno. Nabigla na lamang ito sa nakita. Meron siyang namataan sa sanga. Hindi masasabing ibon dahil ito'y hugis tao. Kaya nga lang, may malapad na pakpak. Bagamat hindi niya maaninag ang kabuuan ng itsura dahil madilim, pero nasaksihan niya na kulay pula ang mga mata nito. Dito pa lamang napagtanto ni Marky na isa itong aswang. Kahit nahihirapan na ihakbang ang mga paa, pinilit niya pa rin makapasok lamang sa loob ng tahanan. Noong nasa loob na, doon pa lamang napawi ang kaba sa kanyang sarili. Ganun pala ang pakiramdam na makakita ng elemento. Saglit na napaparalisado ang katawan. Pero pinilit niyang burahin sa isipan ang tungkol sa nasaksihan. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at inisip na normal lang ang mga gantong uri sa probinsya. Lalo na tuwing pagkagat ng dilim. Bago ito tuluyang matulog sa higaan, nanalangin si Marky ng taimtim. Humingi ng gabay sa Diyos at nakatulong naman para dalawin ng antok. Kinabukasan, hindi ito kwento ni Marky sa lola. Sa halip ay inilihim na lamang ito. Pero may napapansin siya sa matanda. Araw-araw niyang pinapakain ng hilaw na karne ang mga alagang aso. Napakatakaw na mga ito at hindi nabubusog. Hanggang sa pagpatak muli ng gabi, merong natuklasan si Marky sa lola. Umuulan ng malakas na mga sandaling yun, kaya naalimpungatan si Marky. Naihi ito at dumiretso sa banyo. Matapos yun, napansin niyang bukas ang pintuan sa salas. Kaya naman lumapit para isara. Baka nakalimutan lamang ilak ni Lola Madi. Isasara na sana, pero nakita niya sa labas ang matanda. Nagulat siya dahil tila wala ito sa sarili habang naglalakad sapagkat nagpapabasa ito sa ulan. Sinubukan pa ni Marky na tawagin ang lola. Pero nagulat si Marky. Walang boses na lumalabas sa lalamunan at parang napaos. Hindi niya alam kung paano nangyari yun. Ngunit hindi na niya inintindi ang pagkawala ng boses. Napagpasyahan ito na sundan ang lola at baka mapaano. Mabuti na lang ay merong payong at ito ang ginamit niya para makalabas. Kaya nga lang, maging ang mga paa niya ay hindi niya maikilos ng mabuti. Hanggang sa nakalayo na ang lola at hindi pa rin maihakbang ng maayos ang mga paa. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong nakaramdam ng pagkaantok. Nawala na sa isipan na sundan ang lola.
Bumalik na lamang ito sa higaan. Kinabukasan ay tinanghali na ito ng gising. Hindi niya alam kung totoo ba ang naganap kagabi o parte lamang ng panaginip. Natanong pa niya ang lola kung umulan kagabi. Tumugon naman ang matanda na hindi. Habang naguhugas ng pinggan si Lola Madi, samantalang nag-aalmusal naman si Marky. Bigla na lamang itong nagtanong. Lola, anong oras po ba kayo natulog kagabi? Tanong ni Marky. Tumugon naman ang lola na 8:00 ng gabi. Kaya dito niya napagtanto na may posibilidad na parte nga lang ng panaginip ang naranasan. Kaya nga lang, hindi pa rin maalis sa isipan na tila totoo ang mga nangyari. Lalo na noong matapos niyang kumain ay lumabas siya ng bahay. Nasilayan na basa ang lupa. Isang indikasyon na umulan kagabi. Tumuntong muli ang kinagabihan. Pinili ni Marky na wag munang matulog. Pinakiramdaman niya muna ang lola. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig si Marky ng mga yabag ng paa sa likod bahay. Kaya lumapit ito sa bintana para tignan. Nagulat siya nang makita si Lola Madi. Kahit medyo madilim, naaninag niya na wala itong saplot at nangingintab ang balat. Pero ang lalong kinagulat ni Marky kung bakit pinakawalan nito ang mga alagang aso mula sa pagkakatali. Kaya saglit na inalis ni Marky ang pagkakatingin sa lola. Ramdam niya na merong mali sa matanda at baka makita siya. Ngunit ilang saglit lang, muli itong napatingin sa labas. Nakita niyang wala na ito sa likod bahay. Kaya naman naisipan na ring lumabas at nasilayan niya roon ang lola. Tama nga ang hinala. Hindi siya nananaginip noong nakaraan. Naglalakad na naman si Lola Madi. Parang wala ito sa sarili dahil dire-diretso lamang sa pagbagtas sa daan. Kaya dali-dali itong sinundan ni Marky. Nagulat siya nang malaman na papunta ito sa gubat. Kahit napakasukal ay tinahak pa rin ito ni Marky. Mabuti na lamang ay maliwanag ang buwan kaya kita niya ang dinaraanan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nagulat siya nang masaksihan na pumasok sa isang kuweba ang lola. Ramdam niya na may nangyayari na talagang kakaiba sa matanda. Makaraan nga lang ang ilang saglit. Merong lumabas na malaking ibon mula sa yungib. Kaya dito na napatakbo si Marky nang mapatunayan na ang aswang na yon walang iba kundi si Lola Madi. Hindi na bumalik sa tahanan at sa halip, dumiretso na lamang ito kay Aling Pasing para makituloy. Dito pa lamang naunawaan ni Marky ang ibig sabihin ni Aling Pasing nung nakaraan. Mabuti na lang, kagad siyang pinagbuksan ito noong kumatok siya. Ano iho? Natuklasan mo na ba ang tungkol sa iyong lola? Tanong ni Aling Pasing nang makapasok na ito sa loob ng tahanan. Napatango na lamang si Marky. Natanong niya kung paano ito nangyari. Nagulat siya sa naging tugon ng matanda. Nahawaan lamang ito ng dalawa niyang kaibigan. Kitang-kita mismo ni Aling Pasing noong nakaraang buwan. Aswang yung mga kaibigan nito. Nag-aanyong hayop ang mga ito ngunit minsan nag-aanyong halimaw. Sa pagkakaalam rin ni Aling Pasing,
merong alagang sigbin ang lola na bigay rin ng dalawang matanda. Teka, yun po ba yung apat na aso na lagi niyang pinapakain ng hilaw na karne ng hayop? Tanong ni Marky. Oo. At tuwing gabi, pinapakawalan niya yung para makapagnakaw ng mga alagang hayop. Kaya maraming namamatayan ng alagang baboy sa kabilang lugar. Halos buto na lamang ang natitira dahil sa mga sigbi na yon. Tugon ni Aling Pasing. Dagdag pa ng matanda. Manatili na lamang muna ito sa tahanan. Dahil magmamahal na araw na. Ibig sabihin ay mas magiging agresibo ang mga aswang. Kaya naman dali-daling pumayag si Marky. Kinabukasan, narinig niya sa labasan na hinahanap siya ng lola kay Aling Pasing. Pero nagsinungaling ang matanda na wala ito sa kanyang tahanan. Ilang minuto pang nagpumilit si Lola Madi. Pero nagmatigas si Aling Pasing na wala talaga sa kanya ang hinahanap nito. Hanggang sa napagod na lamang kakasigaw si Lola Madi. Kaya naman, nagbanta na lang ito kay Aling Pasing. Bibigyan kita ng panahon na ibalik sa akin ang apo ko. Kailangan bago mag-Biyernes Santo, na ibalik mo na siya. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo ang mangyayari sa'yo, Pasing. Wika ni Lola Madi. Tumugon naman si Aling Pasing na hindi ito natatakot. Gawin na raw nito ang nais niya. Hanggang sa narinig ni Marky na mukhang umalis na ang lola. Samantalang si Aling Pasing naman, pumasok na ng tahanan. Nag-aalala si Marky sa posibleng gagawin ng lola para kay Aling Pasing. Huwag kang mag-alala sa akin, iho. May mga pangontra naman ako para sa katulad ng lola mo. Para kagad siyang maitlaboy. Wika ni Aling Pasing. Hanggang sa noon lamang napansin ni Marky na maraming bote ng langis ang nakalapag sa mesa. Aling Pasing, para saan po ba yung mga langis na yan? Yan po ba yung mga pangontra mo? Tanong ni Marky. Nauutal namang sumagot si Aling Pasing ng oo. Pero hindi kumbinsido si Marky. Dahil tila may tinatagong sikreto ang matanda. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Hanggang sa sumapit ang Miyerkules Santo. Ilang gabi na ring naaalimpungatan si Marky. Dahil ito sa mga katok sa dingding. Kawayan lamang ito kaya tuwing gabi. Malakas ang paglangit-ngit sa bawat pagkatok. Tumayo si Marky para tignan yun sa bintana. Sumilip siya sa siwang. Hindi makapaniwala si Marky sa nasilayan. Isa itong tao na may puting buhok pero mukhang aso. Hindi niya akalain na gising pa pala si Aling Pasing. Hinatak siya nito habang sumisenyas na bumalik na siya sa kanyang pagkakahiga. Dali-dali namang sumunod si Marky. At baka mapahamak lang sila. Sa paghiga ni Marky, nalanghap niya ang mabahong amoy ng elemento sa labas. Kaya kahit natatakot, pinilit niyang makatulog alinsunod sa sinabi ni Aling Pasing. Kinabukasan, natanong ni Marky sa matanda kung sino yung aswang kagabi. Matapos makapagtanong, napatitig sa kanya ng seryoso si Aling Pasing habang sinasabing, Wala nang iba, Marky. Kundi si Lola Madi mo. Binabawi ka niya sa akin. Hindi para ituring na apo.
kundi para patayin at ialay sa pinuno nilang aswang. Nang sa gayon ay mas lalo pa siyang lumakas. Wika ni Aling Madi. Kaya nang malaman ito ni Marky, labis ang kanyang pagkagulat. Hindi niya akalain na ganun pala ang gagawin sa kanya ng sariling lola. Meron pang nabanggit si Aling Pasing sa kanya. Ayon dito, kanina ay nakatanggap siya ng pagbabanta sa lola. Nais nitong makaharap si Aling Pasing dahil ramdam nito na hindi ordinaryong tao ang manang. Nang marinig ito ni Marky, nagtanong siya kung ano ang tunay na pagkatao ni Aling Pasing. Isa akong aswang at marunong din ako mambarang. Pero kontrolado ko ang pag-iisip ko, kaya hindi ako nakakagawa ng masama sa aking kapwa. At yung nakita mo sa mesa ng mga boteng kulay itim, hindi yun langis kundi mga insekto. Papatayin ka ng sarili mong lola, Marky. Yung pinuno nila ay matatagpuan sa kuweba. Yun yung sinasabi mo sa akin noon. Doon siya sumasangguni tuwing gabi para hingin ng pasya ng pinuno nila kung kailan kaya alay sa kanilang Diyos. Pasensya na, iho. Ayaw kong magkaroon uli ng biktima ang lola mo. Iaalay ko na ang sarili ko para harapin silang lahat. Tutuldukan ko na ang ginagawa nilang kabuktutan. Kanina nga pala, noong pagbantaan ako ng lola mo, nalaglag niya ang kanyang suklay. Ito ang gagamitin ko panglaban sa kanya. Tugon ni Aling Pasing. Masakit man sa kalooban ni Marky ang maaaring mangyari sa lola. Hinayaan niya na lamang si Aling Pasing sa gustong gawin. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, dito na nagsagawa ng ritual at orasyon si Aling Pasing. Nagsindi ito ng 6 na kandila at pinagitnaan ang sarili. Meron isang plangga ng tubig ang matanda na kung saan nakalublob dito ang suklay. Matapos ang binitawang orasyon, binuksan na ni Aling Pasing ang isang bote. Tahimik lamang sa panonood si Marky. Ang pakiusap sa kanya kanina ng matanda, huwag itong gagawa ng kahit anong ingay. Dahil maaaring mawala ang bisa ng kapangyarihan. Kitang-kita ni Marky kung anong uri ng insekto ang inilabas na matanda mula sa bote. Napakahaba nito at maraming galamay. Dali-daling inilublob sa tubig. Hanggang sa pumikit ang matanda at nagbikas ng panibagong orasyon. Kitang-kita niya na dumudugo na ang ilong ni Aling Pasing. Pinagpapawisan na rin ito ng malapot na parabang hirap sa ginagawa. Nababahala na si Marky sa kalagayan ng matanda. Patuloy lamang ang pag-agos ng dugo nito sa ilong. Tumitirik na rin ang mga mata makaraan lamang ang ilang minuto. Hanggang sa maya-maya pa, sumigaw si Aling Pasing. Iho, lumabas ka na. Tumakbo ka na. Dudumogin nila tayo. Paano po kayo, Aling Pasing? Baka kumapano kayo eh. Tanong ni Marky. Ang sabi ng matanda, hayaan na lamang siya. Ibubuhos na nito ang natitirang kapangyarihan para talunin ang mga aswang. Nakinig na lamang si Marky. Gusto mang iligtas ang matanda ay mukhang hindi na ito mapipilit. Sige na, iho. Lumabas ka na. Huwag kang matakot. Hindi ka nila makikita. Dagdag pa ni Aling Pasing. Nahihiwagaan man si Marky sa sinabi ng matanda.
Sumunod na lamang siya at sa paglabas, nagulat ito nang makakita ng napakaraming aswang. Merong lumilipad sa himpapawid at meron ding nakadapa sa lupa. Subalit iisa lamang ang itsura. Mga mukha silang impakto. Tama nga ang sinabi ni Aling Pasing. Kahit hindi naman siya nagtatago ay hindi siya nakikita ng mga elemento. Nasilayan niya rin ang kanyang lola na nasa anyong tao. Ngunit nagbabaga ang mga mata at nakatingin sa tirahan ni Aling Pasing. Kapansin-pansin din na mayroong nakakapit na insekto sa balat nito. Ngunit wala itong reaksyon. Ganun pa man, ibig sabihin, tumalab ang kapangyarihan ni Aling Pasing. Mas malakas nga lang ang lola. Dahil dito tumakbo na si Marky. At sa kanyang paglayo, nakarinig siya ng boses ng isang babaeng abot langit ang pagdaing. Laking pasasalamat na lamang ni Marky dahil meron siyang natuluyang bahay. Kakilala niya ang may-ari ng tahanan. Sinabi niyang pansamantala lamang siya roon. Pero hindi niya nabanggit sa kaibigan ang karanasan. Subalit kinabukasan, sa mismong kaibigan niya nalaman ang tungkol kay Aling Pasing. Natagpuan itong patay sa kubo at napakaraming kalmot sa katawan. Ayon pa sa kaibigan, mukhang merong umataking aswang sa matandang babae. Kaya nang marinig ito, nanghilid ang luha sa mga mata ni Marky. Hindi niya lubos akalain na kaya siyang iligtas ng isang taong hindi naman niya kadugo. Samantalang ang lola naman, gusto siyang ipahamak. Kaya pagka-uwi ni Marky sa Maynila, dali-dali niyang ipinagtapat sa mga magulang ang kahindik-hindik na nangyari kay Lola Madi. Ngunit hindi naniwala ang ama. Pero umuwi ito sa probinsya para malaman ang totoo. Dito na lamang naniwala ang tatay niya nang makitang wala ng buhay si Lola Madi sa mismong tahanan. May natagpuan pa ito sa sulok ng bahay na sari-saring damit na merong bahid ng dugo. Hindi sukat akalain ng ama ni Marky na aswang na pala ang ina. Pero ilan sa mga kababaryo nila, matagal nang alam na nahawaan si Lola Madi. Kaya binalaan na lamang ng ama ni Marky ang mga tao na mag-ingat. Magpasa hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Marky ang mga karanasan nang minsang pumunta sa probinsya at malaman ang sikreto ni Lola Madi. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng anak ng ating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Tibo. Taong 1966. Probinsya ng Capiz. Kasalukuyang abala ang mga tao sa baryo kung saan nakatira ang binatang si Tibo. Isang araw na lamang ang pagitan bago ang pista. Kung gaano kasayang inaabangan ng mga kapitbahay ang pagdiriwang, ay siya namang paglayo ni Tibo sa lugar. Sariwa pa sa alaala ng binata kung paano nawalan ng buhay ang bunsong kapatid. Nangyari yon. Isang taon na ang nakalilipas magmula nang ipagdiwang ang pista sa lugar. Ayon sa binata, kung hindi isinama ang kapatid sa isang kainan, hindi sana ito napahamak.
Ngunit sa ibabaw nito mas pinaniniwalaan na kung wala sanang pag-alagalang aswang sa lugar, walang sino man ang mapapahamak. Dahil kapistahan sa lugar at walang handa ang pamilya, niyaya ni Tibo ang bunsong kapatid na 7 taong gulang na pumunta sa tahanan ng pinsan para sana makikain. Isa sa mga dadaanan papunta doon ang napakalawak na gubat. Madalang lamang ang mga tao dito, ngunit minabuti pa rin ni Tibo na dito dumaan para madaling makarating sa tahanan. Maliwanag pa nung unang pagdaan dahil sa napasarap ang kwentuhan at kainan sa tahanan ng pinsan. Hindi na malayan ng dalawa na malalim na pala ang gabi. Pinabaunan naman sila ng isang gasera pauwi upang magsilbing ilaw. Habang naglalakad sa gitna ng gubat, karga ni Tibo ang kapatid. Biglang inihip ng malakas na hangin ang gasera, dahilan kung bakit nawalan sila ng ilaw. Napakadilim na ng kapaligiran, kaya naman dali-dali na sa paglalakad ang kuya. Dahil sa natatakot na ang bata, bigla itong umiyak kaya naman nabulabog ang paligid. Kasabay nito, may narinig si Tibo na kaluskos at may hinang pag-angil ng kung anumang nilalang. Walang ano-ano eh. Bigla na lamang may humablot sa bata. Susubukan pa sanang hanapin ito. Ngunit kahit anong gawin ay walang makita dahil sa sobrang dilim ng paligid. Eksakto pang walang nagpakitang buwan ng gabing yun. Magdamag na naupo na lamang si Tibo sa ilalim ng puno. Dahil ayon sa binata, kung may iba pang nilalang, iaalay na lang niya ang sarili para hindi masisi ng mga magulang. Ngunit wala namang nangyari pa ng gabing yun. Hanggang sa kinaumagahan, naabutan ito ng mga magulang na tulog sa ilalim ng puno. Inilahad ni Tibo ang pangyayari. Nagtangka pa namang hanapin ang bata ngunit lahat ay nabigo. Magpasa hanggang ngayon, ni anino ng bata ay wala nang nasilayan. Ito ang buong dahilan kung bakit hindi na nagagawa pang magpakasaya ni Tibo tuwing pista. Pumupunta na lamang ito sa kabilang baryo para kahit papano mabawas-bawasan ang lungkot. Wala mang kakilala sa lugar, ngunit likas naman na mabait ang tao dito kaya malayang nakakapaglakad-lakad ang binata. Isang hapon, habang nagpapahangin sa tulay, may lalaki na bigla na lamang tumabi kay Tibo. Kanina pa kita pinagmamasdan, bata. Mukhang malalim ang pinagdadaanan mo sa buhay. Kung gusto mong lumaban sa mga aswang, lapitan mo lang ako. Naroon lang ang tahanan ko. Wika ng isang lalaki sabay turo sa isang kubo na nasa baba ng tulay katabi ng sapa. Kagad naman itong tumalikod. Habang naglalakad, pinagmasdan ni Tibo at napansing matikas ang pangangatawan nito. May nakataling mahabang kulot na buhok. Nagtaka pa ang binata kung bakit batid nito ang nasa isipan. Ngunit hinayaan na lang. Makailang oras pa ay umalis na din sa tulay at naglakad na papunta sa tahanan. Habang papauwi, napansing tapos na ang pagdiriwang. Dahil papauwi na ang mga tao. Pagkarating sa tahanan, naabutan niya ang ama sa bakuran habang pinupunasan ang lumang punyal. Nagmano ito at nagkaroon ng kaunting pag-uusap ang dalawa. Pagkapasok naman ng tahanan,
Naabutang tulog na ang ina. Pumunta rin ng kwarto si Tibo at habang nakahiga, biglang pumasok sa isipan ang sinabi ng lalaki sa tulay. Halos 1 oras itong pinag-isipan kung pupuntahan ito kinaumagahan. Hanggang sa nakapagpa siya ito. Tanggapin ang alok dahil wala namang masama kung susubukan. At isa pa, baka ito na ang solusyon para manumbalik ang pakikitungo ng ina. Nang mawala ang kapatid, nag-iba na ang ugali nito. Tanging ang ama lamang ang nakakaintindi na hindi sinasadya ni Tibo ang nangyari. Kinaumagahan, maagang nagpaalam sa mga magulang na may pupuntahan muna. Muling pumunta si Tibo sa tulay at habang nakatayo doon, tanaw na tanaw ang lalaking nagsisibak ng kahoy. Dali-daling buwaba si Tibo ng tulay. Pinuntahan ang tahanan ng lalaki. Kaagad naman itong napansin ng Ginoo at pinapasok. Naupo na lamang sa bakuran ang binata, habang yung lalaki naman ay pumasok sa loob. Maya-maya pa, lumabas ito na may dalang pagkain. Dito sa probinsya natin, laganap talaga ang mga aswang. Huwag ka na magtaka pa kung mabalitaan mo ang samot-saring kwento patungkol dito. Pero bata, buo ba ang lobong makapatay? Tanong ng lalaki. Habang si Tibo naman, napatingin na lamang sa mata nito. Isa sa ituturo ko sa iyo, ang pagbuhay sa armas ng tao. Pero hindi ito magiging madaling proseso. Dahil kinakailangan may dumanak munang dugo bago ito umepekto. Muling wika ng lalaki. Habang si Tibo naman, iniintindi pa ang mga sinasabi nito. Nagpatuloy lang ito sa paglalahad ng mga kinakailangan. Ayon sa lalaki, kinakailangan ni Tibo na magkaroon ng isang patalim, nabubuhayin at gagamitin bilang pangtugis sa mga aswang. At kakabisaduhin din ang mga dasal kontra sa mga nilalang. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagpasalamat at umuwi na si Tibo ng tahanan. Pagkarating, kaagad itong nakipag-usap sa ama. Inilahad nito ang lahat ng napag-usapan sa tahanan ng lalaki. May tiwala ako sa iyo, anak. Alam kong makakayanan mo ang hamong yon. Naniniwala din ako na galing sa itaas ang misyon na ito. Siguro para may pagiganti mo na din ang nawawalang kapatid mo. O ito, anak. Gamitin mo ang pinakatago-tago kong punyal. Pakaingatan mo yan. Mag-iingat ka palagi, anak. Hindi magiging madali pero alam kong isa ito sa nais ng puso mo. Wika ng ama habang inaabot ang punyal. Mas lumakas ang loob ni Tibo dahil suportado ng ama ang ninanais gawin. Sa buong maghapon, masigla itong tumulong sa mga gawaing bahay. At pagsapit naman ng 6:00 ng gabi, naghapunan na ang pamilya. Dito nabanggit ng ama sa ina ang balak na gawin ng anak. Ngunit wala namang naging tugon ng ina. Hindi na rin naapektuhan si Tibo. Nasanay na lamang ito sa ugali ng ina. Matapos kumain ay naupo ang mag-ama sa bakuran. Kung ano-ano na lamang ang napag-usapan ng dalawa. At makailang minuto pa'y pumasok na rin at nakatulog naman kagad si Tibo. Nang sumunod na araw,
Nagsimula ng sanayin ng lalaki si Tibo. Inilabas nito ang isang makapal na libro. Dito nakasaad lahat ng panalangin na ininsayo ng dalawa. Sa maghapong yun, naging bago lahat kay Tibo. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na matuto ng iba't ibang uri ng dasal, uri ng aswang, at higit sa lahat, unang beses na magkakaroon ng maestrong manggagamot. Hindi madali, ngunit determinado itong matutunan. At bago pa man umuwi ng tahanan, ipinaiwan ng lalaki ang dala nitong punyal. Kaagad naman itong inabot ng binata. At kasabay nito, ibinadala din ng manggagamot ang libro. Ayon sa lalaki, kabisaduhin muna ni Tibo lahat ng dasal at kapag handa na'y muling bumalik sa kanya. Pagka-uwi ni Tibo, ipinakita ng binata sa ama ang dalang libro. Labis naman itong namangha dahil napakadaming dasal na tila nakalahad na ang lahat na pwedeng pangontra sa anumang uri ng nilalang. Isang buwan ang ginugol ni Tibo sa pag-iinsayo. Saan man magpunta ay dala-dala niya ang libro. Hinahayaan lamang ito ng mga magulang. Kahit minsan bigla-bigla na lamang itong nagbabanggit ng dasal na nakasalin sa ibang lengguwahe. Hanggang sa isang araw, pumunta na ang binata sa tahanan ng manggagamot. Dinala siya nito sa isang tahanan. At ayon dito, yun mismo ang tahanan ng aswang sa lugar. Pinapwesto nito ang binata sa pinakamataas na bahagi ng hagdan. Wala nang tanong-tanong. Diretsong sumunod sa manggagamot. Iniabot ang punyal at isang garapong asin. Mahigpit na pinagbili na kahit sino pang makitang pumasok ng tahanan. Kaagad nitong sabuyan ng asin. At kahit sa anong paraan, kayaning gilitan sa leeg ang nilalang dahil sa ganitong paraan lamang magiging buhay at lalakas ang punyal. Umalis na ang manggagamot. Ngunit buong-buo naman ang loob ni Tibo na makakayang mapatay ang nilalang dahil kabisado na ang lahat ng dasal at nakahanda na ang punyal. Tahimik lamang itong nag-aabang hanggang sa may aninong na aninag. Nang makapasok ito, nakita ni Tibo ang ina. Anak, umuwi na tayo. Itigil mo na yan. Hindi naman talaga ako sa'yo galit. Anak, sadyang nalungkot lang talaga ako sa pagkawala ng kapatid mo. Wika ng ina. Dahil sa nakita't narinig, nanlambot ang puso ni Tibo. Binitawan nito ang punyal at asin. Dahan-dahang naglakad papunta sa ina. Kaagad namang sumigaw ang manggagamot na wag lalapit dahil ginagaya lamang nito ang wangis ng ina. Babalik pa sana ang binata para pulutin ang punyal. Ngunit bigla na lang itong inatake ng aswang. Nag-iba na ang anyo nito at gamit ang mahahabang kuko, paulit-ulit na kinayod ang likod ni Tibo. Sa pagkakataong yun, pumasok na ang manggagamot at nakipaglaban sa aswang. Dahil dalubhasa ito sa mga nilalang, naging madali na lamang dito na mapugutan ito ng ulo. Matapos yun, kaagad na pinulot si Tibo at inalalayan hanggang sa makarating ng tahanan. Dito ginamot ang mga sugat ng binata.
Hindi na muna ito pinauwi ng 1 linggo para masiguradong maayos ang lagay at mabigyan ng mga pangontra sa aswang. Binisita na din ito ng ama at nagpasalamat sa manggagamot dahil sa malasakit sa anak. Nang tuluyang gumaling, umuwi na ito ng tahanan. Ibinalik nito sa ama ang punyal habang naiwan naman sa manggagamot ang libro. Nakaramdam ng lungkot ang binata dahil hindi ito nagtagumpay. Ngunit patuloy lamang ang ama sa pagpapalakas ng loob nito. Lumipas ang 1 linggo. Nanatili lamang sa tahanan ang binata. Hanggang sa isang gabi, naabutan ito ng ama sa likod ng tahanan na wala ng buhay. Nakabulagta sa lupa. Wasak ang tiyan. Habang mahigpit pa ring hawak ang punyal. Halos binagsakan ng langit at lupa ang mag-asawa. Hindi nila inaasahan na sa ikalawang pagkakataon, mawawalan muli sila ng sariling anak. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Magmula nang sapitin ito ng pamilya. Mahirap man ngunit kinaya na mag-asawa ang magpatuloy sa buhay. Naniniwala naman ng ama. Ganti ng aswang ang kinamatay ni Tibo. Hindi man lubos na nagtagumpay. Ngunit habang buhay na ipinagmamalaki ng ama ang anak. Dahil 1 beses sa buong buhay nito, lakas loob na sinubukan ang pagbuhay sa punyal. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwento, I-enjoy natin ang mga pagkakataong kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Maaari magkaroon tayo ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Pero hindi nangangahulugan na hindi na natin sila mahal. Kaya ilaan natin ang buhay natin kasama sila. Nang hindi tayo magsisi sa huli. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.